Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng unofficial Bato Solid supporters. Pahayag ito ni Senate President Tito Soto tungkol sa liderato ni Senator Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Liderato ni Lacson sa Blue Ribbon Committee mahirap umanong pantayan ayon kay Soto. Naniniwala si Senate President Tito Soto na mahihirapan silang makahanap ng senador na kayang pantayan ang pagiging pinuno ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Other than Senator Lacson? Question mark. There are 3 or 4 members of the Senate who I think will be able to handle it also. Mahirap sundan yung footsteps ni Senator Lacson. Wika ni Soto. Ano ba ito? Nagpapatawa? Parang nasa non-time show lang kung si Senator Bato pa. Wag namang gawing parang non-time show na gimmick-gimmick lang. Nako, nasaktan doon si Senator Soto yung word na parang non-time show lang ang Senado ba? Kasi kailan ba yon? Nung issue ng pagkakulong ni Engineer Bryce Hernandez, isang tawag lang ng dating Speaker Romualdez, pumayag na si Soto na hindi na ibalik sa Senate Custody ang kwan, kundi pinakulong na lang sa PNP Custodial Center. Kaya umalmang mga kapwa niya senador sa minority. Nung nirereklamo siya, anong sabi niya? Mamatay sila sa sama ng loob. Gimmick lang yan ng minority. Gimmick. Kaya pumalag si Senator Bato na huwag niya naman gawing non-time show ang Senado. Walang gimmick-gimmick dito. Nagre-reklamo kami dahil lumalabas na ngayon ang Senate President. Impression ng taong bayan, naging tuta ni Romualdez. Okay na, balik tayo dito sa Kung maganda pa ang pagdala ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee hearings, bakit siya ireklamo ng kapwa niya senador? Lumalabas ngayon sa komento, pahayag ni ex-Senate President Drilon, yung pagre-resign ni Senator Lacson is King's Gambit. Ang ibig sabihin, nagsakripisyo na lang si Senator Lacson dahil ayaw niyang matanggal si Senator Soto as Senate President. Ito kay observation, opinion ito ni ex-Senator Drilon, pag hindi nag-resign si Lacson as Senate President, baka maraming kakalas sa mayorya, sasama sa minority at magkaroon ng change leadership. Kaya naging sakripisyo si Senator Lacson para huminto yung grumbling. Grabe na yung grumbling. Example, Senator Subiri, sabi niya, I'm not happy with the Senate leadership anymore. Sumama ako sa majority block, believing na mas mapaganda ang takbo ng Senado, but what is happening now? Lalong gumugulo. Dahil ang Senado, naging bulag na sa katotohanan. Ang bigat na paratang yun. Ang bigat na coming from Senator Subiri. Ngayon, mahirap pantayan ang liderato ni Lacson ayon kay Soto. Siyempre, mahirap talaga. Bibihira kang makakita ng ganyan na loyal friend na kusang. So, dito medyo saludo ako kay Senator Lacson dahil hindi siya kapit tuko sa posisyon. Handa siyang magparaya, magsakripisyo para sa kanyang kaibigan. A real friend indeed. Okay? So, ito na ngayon ang question. Sino yung pwedeng papalit? Sabi niya dito, may 3 or 4 members of the Senate who can handle it also.
Yung lumulutang, Kiko Pangilinan. Naku, huwag naman sana. Hindi ako pabor kay Senator Kiko Pangilinan dahil known anti-Duterte siya. Pag siyang mag-handle niyan, baka lahat na ng kasalanan isisi sa mga Duterte. Ang sentro, focus na ng investigasyon, papunta na sa panahon ng Duterte. Dalawa ang, in my opinion, ang pwedeng papalit kay Senator Lacson. Pwede si Senator Miguel Zubiri, para sa akin at saka si Senator Pia Cayetano. Okay, bakit Pia Cayetano? Kasi naging chairman na siya ng Blue Ribbon Committee noong 19th Congress. Itong panahon, pag-upo ng Duterte administration, ang unang chairman ng Blue Ribbon Committee, ang alam ko, si Senator Pia Lacson. Later on, nag-give siya, ibinigay kay Senator Tolentino. Abogada yan. Tingin ko, patas yan. Senator Zubiri, mas okay pa ako. Bakit? Napatunayan niya na ang kanyang independence, hindi siya kayang diktahan. Look, nung People's Initiative, nung 19th Congress, gusto nilang apurahin ang People's Initiative o Charter Change. Gusto nilang isabay yung plebisito, baguhin ang ating konstitusyon, isabay sa May 12, May 2022 election. Hindi nila na kayang diktahan si Senator Zubiri. Kaya, sinibak siya, nakudita. Kaya sabi ng senador, hindi ako sumunod sa utos ng mga powers that be, kaya sinibak ako. Yan ang mga pwedeng ilagay mo dyan, yung wala nang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng taong bayan. Bahala sino ang masasagasaan. Dito ngayon, sa leadership ni Soto and Lacson as Blue Ribbon, napapagkamalan sila dahil yung indefinite postponement ng Blue Ribbon, parang prinoprotektahan nila si Martin Romualdez. Kasi nung lumabas na si Orly Gutesa, nataranta na sila. Hindi na nila makontrol ang script kung ipagpapatuloy ang hearing. Yun ang perception ng taong bayan. Kaya, reklamang mga senador. So, matutuloy ba ang resignation ni Senator Lacson? Wala pang kasiguruhan yan Announcement lang niya yun nung Sunday. Ngayon, tumahimik na. Totoo bang magre-resign? I don't know. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. Ako sa area ni Elvin. So ako siyang bisitaon kay mag-abono siya karon. So muna ni ang itsura sa kape ni Elvin nga isa ka bulan. O karon naman sa pag-abono mag-spray na pod. Salamat sa Ginoo sa nagsuporta ning kape nga among nakatanom. Oo. Pinaot unta nga magpadayon ang tabang sa pagtanom sa kape aron makawas miskalisod. Lagi. So pila ganit ni ka puno ng imong kape? 300 pa ni.
300 ning imo. Hmm. Oo. So naa na kay estudyante. Napa na kinder pa man. Oo, nag-eskwela na. Oh. Hinaot nga magpadayon ni para magsuporta sa among anak pon nga may eskwela. Oo, so salamat kaayo.